DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Buenos dias a todo. Maayong buntag sa tanan. Magandang araw. It's a wonderful Wednesday dito sa Family Matters. Ngayon ay June 17, 2026. At kamusta po kayo? Ito ang 1116 DXAS, your community radio. At kami ang inyong nakakasama pag Wednesday, wonderful Wednesday. Ako si Dang Estrada. And ako din si Bea Latoza. Magandang umaga sa lahat. Medyo wala yung audio ng ating guest. Oh. Andyan ba? Mahina? Ayan. Oh, yan. Good morning, Bea. Okay na. Ayan. Hindi ko narinig. Yung monitor ko pala. Oh, good morning. Kamusta ka? Mabuti naman. Kamusta tayo dyan, Ate Dang? Yes, we're doing good. Praise God sa kanyang faithfulness at sa kanyang goodness. At maayos ang ating mga kalagayan. At nagpapasalamat tayo kasi yung mga listeners din natin, kamusta din po ba kayo? Ikaw, Bea, kamusta? Doing good. Doing good actually. Nandito ako ngayon sa Manila. Oy, wow. Oo. Manila, last week Iloilo, ngayon Manila, next Manila, week oo. baka Yes. nasa Singapore na naman or somewhere else in the Philippines. Oo, kasi I attended yung last conference. May conference kasi dito sa Manila, yung The Send Philippines. Oo. Oh, Yun. ganun Oo. talaga yung advantage ng single, di ba? Pwede lang Oo, lipad ng saan-saan. lipad. Oo, yan. Kaya yun yung encouragement natin eh. When you're a single, tapos, Make the most of it. Yes, make the most of it. Travel. Kumbaga, yung mga pinaghirapan natin dyan ay isulitin at i-enjoy kasi iba na rin ang dynamics kapag tayo ay may asawa na. Parang parang kala mo may asawa. Hindi, observation po yon sa mga nakita nating may asawa. At yun din yung kwento nila, di ba? So, minsan sasabihin sa atin ng mga may asawa, ba't wala ka pang asawa? Pero pag titanungin mo din talaga sila, sana single pa din ako, di ba? May mga ganun pa din yung mga ibang mga may asawa. So, kaya po, yung encouragement natin. Kaya dito sa Family Matters, iba-iba yung pinag-uusapan natin. Monday, pag men, Tuesday, parenting, Wednesday, mga women, pagka Thursday, ay, Thursday, senior citizens. Here. Pag Friday naman ay mag-asawa at Saturday yung mga anak na mayroong special needs. Iba-ibang generation and Yes, season. iba-ibang generation, iba-ibang season, iba't ibang aspeto ng pagpapamilya. Kaya yun yung ating pinag-uusapan dito at ang encouragement namin, sali kayo sa kwentuhan, i-message Yes. kami, i-like ang ating page, 1116 DXAS lang po yan sa inyong mga Facebook. Pag nyo kaming lagpasan kumbaga, stop, look, and listen. Listen. Yes, so ngayon ang ating pag-uusapan ay networking with a purpose, building genuine connection. Oh wait, baka isipin nila negosyo ba yung networking? Hindi po. Ibig sabihin po niyan ay yung pagbibuild ng mga connections. Yun na nga, building That's genuine right. connections. Pwede din naman may business, merong spiritual, merong physical, kasi baka yung iba, di ba may mga usong-uso talaga ngayon yung mga pickleball, mga sa health mo Oo. naman, di ba? So, yung connections in different, Hobby. yes, different connections in different aspect of life. Kasi napakahalaga nun sa atin. Di ba? So, kamusta naman ang iyong networking life? Actually, Oy, kasi kaka-network ko lang. di ba? Nag-send Philippines ka eh. So, Nag-send Philippines
Nakaka-network lang ng mga different organizations that can connect with one mission. So, kumbaga, to expand the kingdom of God, especially with the next generation. So, medyo nakakapagod. Nag-booth kayo sa St. Philippines. Hindi kami nakapag-boot. Ang funny nga kasi, I was really there to really attend the St. Philippines, sabi ko. Kasi nandun si Francis Chan eh. Sabi ko, ay gusto ko Francis Chan. Sabi ko, and then yung kasama ko, sabi niya, may mga booth dyan. Maybe we can go around and ask kung ano yung mga ginagawa nilang mga missions, na mga different, na mga frontier, merong IBCF, may Arise and all. So we actually go around and ask lang kung anong ginagawa. And then suddenly, they would ask you also what you're doing. So doon nagkaroon ng, this is what we do, this is LOP, ganon. And then yun nag-start kasi may common ground, which is Missions. yung common ground. So doon nang parang, gusto ko to know about you. So yun, exchange numbers, and then exchange contacts na to get to know more about each other's missions. Yung sinabi mo na ang idea mo is pupunta ka to know yung ano yung ginagawa nila, and then eventually they ask you what do you do, di ba? So kasi nga kadalasan ang iniisip natin sa networking, ito lalapitan ko to kasi makakatulong to sa akin, di ba? Tama naman yon, pero magandang start yung ano kaya yung maitutulong ko sa kanila. Diba? Kasi ang sinasabi nga is, how can I add value to other people? Kasi pagka doon tayo nagsimula, mas nagiging maganda yung dynamics. Kasi parang pagka, ito may matutulong to sa akin, parang selfish kasi yung dating nun. Instead of pabaliktad na, I want to help other people, I want to add value to other people dito sa ginagawa namin. Parang nung nagsisimula din ako, na dito sa radio, nahiya ako mag-approach ng mga igigest o kaya ng mga tao na pwedeng expert sila sa isang topic, tapos lalapitan sila. Tapos ni-rebuke ako, tinuruan ako na sabi niya, baliktadin mo yung mindset mo. Kasi you're giving them an opportunity, a microphone, no, a platform. Yes, isipin mo, kung sa iba yun may bayad yung gagawin nila na promotion for their ministry or for what they are doing, pero dito sa radio ministry natin, especially pagka same yung vision, mission, parang sa inyo din yung sa nakalimutan ko, yung LOP, nasa LOP lang, Land of Promise na ministry. Swak yun. We can add value to one another. And doon, binibigyan namin kayo ng platform, ng opportunity. And then kayo din naman, share ninyo yung ministry na yon. So, ganun yung kagandahan nung pagkakaroon ng mindset na ano yung maishishare ko sa ibang mga tao. At pagka nag-know sila sa akin, hindi ako masyadong nasasaktan kasi they are not saying no to me really. They're saying no to the opportunity na ibinibigay natin sa kanila. And kumbaga pa hindi pa siguro yun yung time na yon kasi halimbawa may mga agencies na nilalapitan namin, nililigawan namin, meron time slot na they can use para i-promote yung mga services ng agency nila. Minsan ilang regional director na yung pinagdaanan mo, hindi nag-yes. Tapos biglang merong isang regional director, ginest mo ulit, nakita niya yung opportunity. So doon, nagtuloy-tuloy. So yung kumbaga pa parang you're looking for the man of peace. You're looking for your open door. Kahit ganun din sa mga churches pag nagne-networking tayo. So, kumbaga, ang nakikita natin dito, yung papaano minomold ni God, yung character natin, di ba? So, ikaw, Bea, sabi mo nga, yung experience mo, na hindi mo naman siya binalak, na mag-networking, or talaga, kasi attend ka lang Pero, anong nangyari at na-unfold yung mga networking?
Yes, yes, yes. Tawag dito, especially pag introvert person ka at Yes, correct. medyo challenge talaga siya for me to talk. And besides, kumbaga mas maganda din may kasama ka uh, to go with you. And what's the good thing about kasi sa networking, minsan kasi it's hindi siya yung, sometimes it can be intentional or sometimes it could be just spur of the moment o nandyan na that you can talk about. So kumbaga may opportunity na siya to share what you're doing or also to know what they are doing. Minsan kasi yung masabi mo kanina, nakakalimutan natin na we always think about us first, not thinking, oh, what this certain organization or this certain person that can help with or may mga interesting ba siyang ginagawa na I can learn also from this group or I can learn also from these people. So yun yung lagi kong inaano na when I'm meeting people or when I get to meet organization, I would ask, anong ginagawa nyo? Or what is the interest to really know what they're doing, their passion, their vision. And doon ko na rin nakikita, oh, you know what? I can offer you this because you have Yan. this. So, yung ganon. Oo. Mga naghahanap ng common denominator. Oy, Yes. you're doing this. You see, we're doing this. And maybe we Yes. can partner, no? Okay ba yun? Oh, and then you Oo. continue on with the conversation na, uy, pwede pala natin gawin yan. Diba? Event, o kaya Oo. isang gathering, di ba? Yeah. Oo nga pala, Tedam, kasi pagkatapos ng The Stand Philippines, yung supposedly nakasama ko sana here from Indigitus, he's really good in networking. So parang yung Indigitus kasi is a way of an org that bring connections or bring networks to different organizations digitally. So siya yung parang, kung gusto mo nito, oy, makakilala ako nito, pwedeng nito. Pwedeng ganun siya na person. Oo. So, Magaling mag-network. nung Saturday, is a form of catch-up. Taga-Iloilo din kasi siya. So sabi ko, hindi ka catch-up sa Iloilo. Sabi niya, pupunta ka ba ng Descent? Sabi ko, pupunta ako ng Descent. Sabi ko sa kanya. Sabi ko, i-connect mo nga ako sa ganitong person. Sabi ko, ganun. Sa kanya, kasi ano siya yung parang, ang nakakatuwa, every time I meet a person, siya yung binabanggit na pangalan. Oh, kilala ko siya. Sabi ko, yeah, kilala ko din. He's a good friend of mine. I'm working also with her. So, meron din siyang way of, ang tawag dito, common denominator at way of din to open the conversation because of one person. Kasi I know this person, I know this person. So, ibig sabihin, we can trust each other. Kumbaga, kasi meron, grabe naman yung gift na yun, di ba? oo. So, nung Saturday, sabi ko, sabi niya sa akin, anong ginagawa mo, Marsato? Sabi ko, so let's meet, so let's have coffee. So, nag-coffee kami sa the podium. Tapos, may people din from na different org na pumunta din, na just chill and talk. Oo. And then, yun na, nagkakakilala. I know this is from another church, this is from another church, ito from another organization, ito yung ginagawa niya. So, ganun lang siya. Actually, it's nice to, you just talk and chill. Pero, nag-start na rin kayo mag-connect with different skill set that you have, different interests that you have. Tapos, nagulat na lang kami, nag-start na kami mag-brainstorming, nagplano, anong plano natin? Anong gagawin natin next year? Ganun. Kasi may kanyang-kanyang sabi ko, kami sa LOP, ano kaya pwede natin gawin to really bring a community? Sabi niya, pwede tayong maggawin to ng ganito. Yung isa din ganyan. Sige, paano natin magsimula ng So, because of heart. I think yung heart namin is because we want to advance the kingdom of God. So, paano namin gagamitin yung mga giftings na meron kami and mga connections na meron din kami. So, may nakilala ako na bago. Grabe din yung connections niya. May connection siya dito. Alam mo, I can actually let you meet with this person. Sabi ko, wow. Tapos may kakilala siya dito. Oh, okay. May ganun. Sabi ko, oh, okay. So, may ganun pala talagang tao at lang na giftings nila yung networking or connect. Yun lang yung nila, role, na mag-connect lang ng mga tao. At yun yung point number 1 natin, na networking is about who you are becoming. Na yung maganda yung nasabi mo na you start to trust one another because of that one person. Ibig sabihin, that person, that common friend, is trustworthy. And so, dahil sa kanya, kilala mo to, kilala mo yan. Pag kilala natin sila,
kumbaga nag-click din kayo kaagad because of that Oo. person, no? So, Yeah. that speaks about that person's character. I-shout out natin siya. Ano pangalan? I-shout out mo na. Na from Crew Indigitus. Next Oo. time, join ka Yeah, na. next time i-guess natin siya, di ba? So, Oo. ibig sabihin nun, she is remembered as someone who is adding value with integrity, with good character, na alam niya how to help other people be better sa ginagawa nila, sa ministry Yes. nila. So, sa ating mga listeners, most likely meron din silang experience na gano'n na kasi yung pinag-usapan natin, context ng ministry and connections, ano? Pero, baka yung listener natin may business sila o kaya naman ay sa profession nila. So, because of someone who is with integrity at maayos yung credibility na i-recommend ka to someone para mas maging better yung business mo, or ikaw mismo na maganda yung credibility mo, pati yung kung sino ka, yung integrity mo, trustworthy ka, i-connect ka din eh. 'Di ba? Parang Yes. hindi sila matatakot na, oy, itong si Ivea, ano to siya, ganito yung ginagawa niya. You should talk to her kasi yung business mo magiging better kapag ka magpa-mentor ka sa kanya. So, ganun nangyayari yung networking and genuine relationship and connections. And yung kabaliktaran nun, yun yung mas nakakatakot, di ba? Halimbawa, uy, kilala mo to si ano? Ay, oo, kilala ko yan. Huwag ka dyan, ano, kasi ano yan, ganito yan. Naku, Oo. nakakatakot. Di ba sana hindi ganon yung sinasabi tungkol sa atin na ingat ka dyan, ha? Di ba may mga ganon din? Ingat ka dyan sa kanya. Ano magtiwala Huwag dyan, ka ha? lang masyado magtiwala. O di ba? So, that's something to really check on. Kasi yun yung Yeah. napakahalaga, yung character natin. Na pag naiisip ba, pag narinig ba yung pangalan natin sa mga networking circles, sa mga meetings or gatherings, anong sinasabi nila? Ano yung tumatak sa kanila? Ano yung reputation na nare-remember nila sa atin? Uy, mahusay yan, ha? Makipag-usap ka sa kanya. Uy, magaling yan siya dito sa ganito. Ay, yung sa ano yan, di ba? Dito yan siya sa LOP o kaya doon yan siya sa DXAS. Di ba? Ang sarap Yes. din sa pakiramdam na pagka na-mention yung pangalan natin, ang naiisip nila is, uy, magaling yon, o kaya, uy, mahusay yon, uy, pwede yon, magaling na speaker yon, or magaling yon siya sa organization, yung skills nun, ganito, admin, di ba? So, nagpa-pop up kung ano yung magaling sa atin at mas lumalawak yung network natin at mas nagkakaroon tayo ng opportunity to bless other people nang iniisip nila, uy, magandang kasama yan. Kesa dun sa, Yes. ay naku, nakaka-drain na person yan, toxic na person yan, di ba? Parang, sana hindi ganon. O, paki-comment na po kung ganon yung ano nyo sa akin. Sana po hindi ganon. Hindi, wag naman mag-comment. PM na lang po para naman. Di ba, ganon din yun. Kumbaga, kung may ganon tayo na negative character, we would appreciate pagka may magsasabi sa atin. And PM po. PM is the key. That's the key. Meron ka pang idadagdag dyan sa point number 1 natin bago tayo pumunta sa point number 2. I think sa yun nga at the dang, is very important of how you bring yourself. You know, the confidence that you have, that you know who you are and what you are doing. And that's also how you can connect with others as well. So I think communication is the key din talaga when it comes to networking and how you perceive yourself and how do you perceive others, which is very important din talaga. Perspective pa rin siya na parang, okay, why am I here? What am I doing? What do I need? What can I give and what do I need from this person? Ganun. So it's a perspective na hindi tayo manlalamang dito. Kumbaga, parang, genuinely, I want to connect kasi parang may ibibigay sila. Ganun. Yes. Yun yung practical tip na iti-take away natin dyan sa point number 1 natin. Be a value giver. Na Yes. bago ka humingi ng pabor, okay, magbigay ka muna ng, maghanap ka ng paraan
para matulungan. Yung gusto ko yung perspective mo na sinasabi mo na, what do you do? And then, as they share ano yung ginagawa nila, makikita mo na, oy, I can help you with this area. Okay? Yes. Can we partner with this? I have an idea, ganyan. So, you're giving value, adding value na mas humusay yung ginagawa nila. Kasi talagang, pag sa partnership, ano yan eh, give and take, and parehong nag-benefit. Diba? Yeah. Yung something na ginagawa mo lang on your own, nadodoble pagka meron kang kapartner. So, when you're thinking about your business, your profession, think about how can I add value to this person. Yan yung yung number 1 takeaway natin. Yung point number 2, pagka nagde-networking tayo with a purpose, kapag nagbe-build tayo ng genuine connections, nangyayari yung sharpening ng iron. Diba? Na, kumbaga, humuhusay tayo, humuhusay din yung kakiskisan natin. Diba? So, ito yung, mahalaga dito, yung how do we choose our circle. So, magandang evaluation. Kamusta ba yung aking circle? Sino ba yung nakapaligid sa atin? At sila ba yung mga tao na talagang pupwedeng magsabi sa atin ng katotohanan kahit na masakit? Okay? Kasi di ba, yung sharpening ng iron, kiskisan yun eh. Diba? So, baka yung circle mo, walang ganon, walang growth yun. Yes. Diba? So, ikaw, Bea, ano yung mga experiences mo dyan tungkol sa sharpening iron? Paano nakatulong yun sa'yo? Yes, actually, na kasi get older, nagiging smaller yung circle ko eh. So, kasi, syempre before, you were like, yung may, ang tawag dito, yung intention mo lang is that you have friends and then people that will appreciate you or appreciate you. Parang yung habal mo na I want to feel important. Or feel na may sinasabi ako. Pero ngayon kasi mas maganda yung may mga genuine friends ka that really speak to you about the truth. Kung hindi ka na sa tamang landas na or may mga bagay na hindi tama, which is really telling you na, hindi na tong tama yung ginagawa mo or eto na yung iniisip mo or dapat may mga bagay na nagsasabi sa'yo, you should limit your boundaries already. Kasi yun nga, sabi, di ba, just previous talks natin na we have blind side, hindi natin nakikita na may mga bagay na hindi na pala tayo napupunta sa tamang direksyon. So, like me, may mga friends ako na hindi ako takot magsabi ng totoo. Kasi minsan kasi may mga friends tayo na we don't wanna offend them. Or pero like, ay, baka masaktan siya sa sasabihin ko. But now I realize that a true friend will truly appreciate you telling them the truth. Yes. They will not harbor any resentment or offense because they want to hear the truth. And yung mga tao na may humility sa heart nila na teachable na, ay, oo pala no, hindi ko yan napansin. Thank you for bringing it up to me. Oo. Or thank you for telling it to me. O so, mga friend ako na parang, nagigit, may mga, yung mga simple lang na, uy, huwag ka ganyang mag-post sa Instagram, masyadong yung mga, niya, ay, sige, next time hindi na. Mga next time hindi na. Tapos, may mga na, yung damit mo, ganito, yung mga ganyan. Ay, sige, hindi pala bagay yung ganito, so next time, ganito yung, mas maganda. So, yung mga may mga simple na, masasabi mo lang if you're really comfortable with a person, telling to the person because you know the heart of the person. Ibig sabihin, etong person na to, sinasabi niya sa akin kasi ayaw niya ako mapahamak. Yeah. So, ganun din siya. So, like, sa team din namin, kasi I'm handling global team. So, yung Western people, how it says, sa kanila kasi yung parang truthful, di ba? Yung confrontation right away. Pilipino kasi parang, nagtatago. Maraming pa, ligoy-ligoy bago sasabihin. Kasi person na parang, okay, hindi tayo sanay eh. The way that I speak to them is very hindi ako minsan straight to the point. And then they told me na, Bea, it's really okay. You just tell us. Tell us the truth. And you'll not get offended because we know it's work. Sabi ko nga pala, ba't ako takot na takot? So, the hindrance of making genuine connection or the hindrance of, yung iron sharpens iron is
yung fear. Fear of something fear na, I might be rejected by this person, I might be misunderstood by this person. But if you really have those genuine connections, hindi siya ganon. Oh, because you will really know the intentions of the heart and the motives of the heart. Doon mo na matetest, ay, itong person na to, hindi ko pala true friend to. Kasi okay lang na mapahamak ako, hindi pala siya true friend. So, doon ko na-realize na may ito na yung time of cutting off people along the way. Ito hanggang dito lang siya, ito hanggang dito lang siya. So at first natatakot ako to have no people around. But this time, sabi ko, I know. Because the Lord will always provide you true people in your life that will really sharpens you. Oo. That really build you up. Correct. Kung baga, evaluate natin, ito bang circle of friends ko dito? Or ito bang person na to ay nagpo-push sa akin to be better in my areas of life? Diba? Or hindi talaga nag-a-add ng value sa akin. Diba yung number one is how can we add value to other people? Ito naman, evaluating, is this person adding value to me? Diba? So yun naman yung number two natin. Ito bang tao na to, yan sabi mo, hindi siya takot na i-offend ka kasi yung rebuke na yon is rebuke in love. Biblical din, di ba? Na kaya kanya nire-rebuke, kaya kanya sinasabihan na, uy, hindi yun tama Uy, kanina narinig kita, mayabang yun mayabang dating nun Tapos hindi mo nakita pero dahil nakita niya at sinabi niya sa'yo, ano yun? That's a person worth keeping sa buhay mo kasi pwede niyang sabihin sa'yo yung mga ayaw mong marinig. Sometimes yun yung mga yun yung mga kailangan din natin sa inner circle natin. And syempre, din yun? Kumbaga, nasa level din ng friendship kasi baka naman mamaya hindi pa naman talaga din kayo close tapos biglang ganun yung sabi mo, baka maging negative din talaga yung dating. Pero, yun na. Palaging may pero. Pagka merong feedback sa atin, sabi nga palaging eat the meat, throw the bones. Diba? Piliin mo ano yung mag-a-add value sa'yo, ano yung makakapag-improve sa'yo. Kasi sometimes yung mga sinasabi nila na sobrang masakit, yun yung talagang pag-isipan mo mabuti kasi yun yung kumbaga nag-hit hard Diba? So, ibig sabihin na ano ka dun, nasa pool ka dun. Diba? Totoo talaga yung bato-bato sa langit, tamaan. Huwag magalit. Pag tinamaan ka, hindi ka dapat magalit. Ang gagawin mo is, pag-isipan mo, bakit ako tinamaan? Bakit masakit yun? May katotohanan ba doon? So kung may katotohanan doon, ano yung kailangan kong baguhin? So yung pag-audit ng circle natin, sabi mo nga kanina, lumiliit yung circle habang tumatanda. So, sa pag-audit natin dun sa example, 5 tao na pinakakasama natin, hinahamon ba nila ako or china-challenge ba nila ako na mas maging mahusay? O baka nag-expand lang ako ng circle pero walang value. Diba? Walang value. Una, hindi ka nag-a-add ng value sa kanila. Pangalawa, nag-a-add ba sila ng value sa'yo? Yun yung kagandahan ng partnership, ng pagka-genuine, pagtotoo yung connections natin. And sometimes din, di ba, may season din. Diba? Yes, season change. May season din Halimbawa, nung nandito ka sa Zamboanga City, tapos ang tagal din nating hindi nagkita, tapos nung nag-guest ka namin, and yung isang nag-guest ka, naghahanap ako nun ng magiging kasama sa dito, singles edition or women edition. Bigla lang sinabi ni Lord, invite mo kaya si Vea. Di ba? So, ano ka naman? Kumbaga pa, nag-swak yung schedule and all. Hindi ngayon, tuloy-tuloy na. Parang palagi na kitang kasama ngayon. Di ba? So, until when? Di rin natin alam. Pero until dinadala tayo ni Lord sa isang ministry, we continue doing what God has set us to do. And hopefully, yung prayer natin is that we're adding value to one another and adding value to our listeners, diba? So sa ating mga listeners ngayon, bago tayo mag-break, yung practical tip number 2, mag-audit po ng inyong circle. Kung mayroon kayong 5 tao na palaging nakakasama, i-check natin
kung we're adding value and are they adding value to us? Are we being a better person? Siyempre kasi di ba pinag-usapan natin yung goals. So may Yes. goals tayo, personal, on different aspects of life. Spiritual, emotional. And sometimes, baka iba-iba din yung circle doon. Meron kang circle sa mga sports mo, circle sa spiritual, circle sa career, kagaya yung sabi mo, na sa bawat circle na yon i-audit natin. Sino ba yung pwedeng, okay, ito, acquaintance, ito, I will keep these people close to me kasi they are really helping me to be a better person. So, habang nagbe-break tayo, pag-isipan nyo po yan, magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay.
Kayo pa rin ay nakikinig dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ito ang Family Matters kasama si Dang Estrada. Si Bea Latoza. Sana hindi kayo nagsasawa. Ang DXAS po ay isa lamang sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay nagpapatuloy sa radio ministry dahil sa katapatan ng ating Panginoong Diyos at dahil sa inyong partnership. Kaya naman kung kayo po ay nais na maging bahagi ng ating radio ministry, mag-send lamang po ng inyong donations sa ating mga GCash or sa ating BPI bank account. Nandyan po sa inyong screen. At kung kayo po ay nagpadala ng inyong support, financial support sa ating ministry, mag-message po kayo para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat po sa inyong partnership and God bless! So kanina ay pinag-usapan na natin ang tungkol sa pagiging mabuting, yung networking, who are becoming, diba? Kung yung character natin, tapos we choose our circle, sila ba yung nagkukos para tayo maging mahusay sa ating mga ginagawa. And ngayon, ang point number 3 natin is, ito ka din kasi, diba? Kanina medyo nag-audit na tayo, pero papaano mo hinahandle yung, kasi nag-evaluate ka, tapos nakita mo may mga toxic na connections. How do you set boundaries, di ba? So, Bea, papaano mo sinasabi yon dun sa isang tao na no? Paano mo yun? Hirap nun, or sige, medyo padalhin muna natin. Paano ka nagsiset ng boundaries? So, ayan, dun sa mga alam mong makakasira sa iyong character. Di ba? Oo. So, paano mo yun? Paano ka nagsiset ng boundaries? Or ano na lang, just silently drift away. Actually, Ate Dang, depende sa person. Okay. So, parang yung may mga moment talaga na I found this person is very toxic na talaga. I started to just cut off. Yung kahit anong gawin mo in that relationship, it's just that hindi talaga siya nakakatulong. It just makes you feel more bad about yourself. Sabi ko parang bakit ganun yung nararamdaman ko from this person, that it makes me feel bad about myself rather than to be encouraged or being built up. Parang alam ko naman, I'm aware for the tendencies na sometimes may pagkukulang ka as a person or sa pagkakaibigan. But something along the relationship na parang this person makes me feel bad all the time. Oo. So starting to decline of any invitation or yun nga yung mahirap kasi I'm not a person of very confrontational. Pero which is sometimes hindi siya maganda. So hindi siya maganda yung magsa-silently drift away ka lang. Because without also telling the person what's really happening, na could also change the person. So yung parang sabi ko, I'm yung hindi encouraging na gawin na silent drip away. Pero usually ako, Ate Dang, yung silent drip away talaga ako. Guilty. Pero wala na. Guilty as charged. Okay. I should get out from this relationship. Bahala ka dyan. Parang, it's not my loss. Or baka, din naman, hindi naman din sobrang negative na, bahala ka dyan. Kumaga parang, kasi hindi nga tayo sanay mag-confront na magsasabi na, sorry ha, hindi talaga kita friends. Hindi naman tayo ganun di ba? So, parang yung sinasabi mo na, pag may invitation, magno-no ka, sorry, meron kasi talaga akong ibang gagawin. Tapos, sa susunod, invite ka ulit. Nag-no ka pa rin. Next yun, hindi ka na-invite. So, okay na. And I think, medyo ganun yung style ng mga Pilipino. Diba? Ganun yung parang mas relax tayo sa ganun. And hindi natin hine-head on. Kasi nga, yun yung pinaka-ano natin na
Hindi tayo magsasabi, "Oh, sorry, FO na tayo." Hindi ko alam sa ibang generation na kasi yung aking teenager, sinasabi niya yun. Wala na kami, FO na kami. Alam mo ba yung FO? Baka hindi mo alam yung FO. Over. Friendship over. O, diba? So, friendship over na daw sila. Pero, eventually, makikita mo, nagchat-chat ulit sila ng mga friends niya. So, sa kanila parang madali lang sabihin din na FO na tayo. Pero after a week or two, pag nahimasmasan na sila, friends ulit sila. Oh, I just remember pala a situation natin Oo. lang. We had this friend, a very good friend of ours, and we really helped her. Then along the way, may nakikita kami na parang iba yung treatment niya sa amin. So, pag masaya kami, hindi siya masaya. So, parang kami, ba't di ka masaya? Oo Tapos nga. nakatira pa kami sa isang bahay nung time na yon. After a while, she decided to get out from the house and then move on her own. And then suddenly, may nangyari sa kanya na she needed help. So we're very open to help her. But may naririnig kami na parang iba talaga yung dating niya sa amin. And then doon kami nag-start na parang, okay, this is how you treat us. So better not na nag-start kaming yung maglagay ng boundary. So ako yung time na yun, super stress na talaga. Sabi ko, hindi na ako makipag-usap sa kanya kasi wala namang talagang punto na makipag-usap. Then suddenly siya yung person na very confrontational. Sabi niya, "Can I talk with you guys?" Sabi niya gano'n. Oo. Yung person na parang kim-kim na lumalabas na talaga. Sabi ko, "Sige, you wanna talk? Okay, let's talk." Sabi ko, "You wanna hear the truth? Okay, Oo. let's talk." And sabi niya, "Yes, I wanna hear that." Tapos sinabi ko talaga sa kanya, "You know what? You're making us feel like this. I think you should have stopped." Sabi ko, "We don't allow you." Sabi ko, "You should not hurt us." Sabi ko, "Stop hurting us already." So, doon yung moment na parang kami nagpakakataon na talaga to really tell her that you are really hurting us. And then, doon talaga nagkaroon ng friendship over at the dam. Sabi ko sa kanya, "I forgive for what you are doing." Kasi pareho kaming Christians. "I forgive for what you are doing with me. But, I cannot be friends with you anymore." Sabi ko, it's too much. Sabi ko, it's too much. So, na-accept naman niya. So, we really parted talaga in a way of understanding na may sakitan kasi talaga. Masakit talaga emotionally and the way also she treat us. So, that's really a friendship na parang napakasakit na mawala. Kaso lang, it needed talaga siya. Oo, for both of you, for her to grow and for us to really have that boundary of, no, stop, you should not hurt us. Yung maganda sa sinabi mo is, may panahon na po pwedeng ganon. Na pag-uusapan nyo talaga. At kung mag-work up, kasi pwede pa din na nung nagsabi kayo sa isa't isa, may realization yung other side. Nako, I'm really sorry sa mga nagawa ko sa inyo. Yeah. Can we start over or can we parang i-mend ba, no? Parang ayusin yung relationship. Possible na yun yung other route. Pero yung naging route ninyo is, and both agreed na Yes. let's stop, okay? Kumbaga, may forgiveness, pero pwedeng mag-part ways. Maybe in the future, diba? Pwede. Diba? Pero sometimes healing will take time pagka apart and then pag nagkita kayo ulit. Okay, that's that's a different usap pagka mag-asawa po Ito mga friendship. Kasi different kayo. Pero ito nga di ba? Kaya palagi kong sinasabi to lalo na pagka single pa. Kapag marunong tayong mag-conflict resolution habang single pa tayo, it will be much easier kung lalo na yung mga nag-iisip na mag-aasawa sila in the future. Pagka hindi kayo marunong ng conflict resolution, ng kagaya niyan, setting boundaries, finding their genuine connections and circles, mahihirapan tayo pagdating sa marriage. Kasi parang yung singleness, yung pagiging mabuting kaibigan, that's a practice, no? Parang practice siya. Pagka papasok ka na sa mas deeper relationship in terms of pag-asawa ba yan? Or tapos pagka magkakaanak ka pa, ibang dimension na ibang season na naman yon. So, kaya napakahalaga nito. How do we set boundaries? Especially pagka toxic na siya. Ang mahalaga dito yung authenticity. Na authentic ba tayo? Totoo ka ba? Diba? Na parang baka
nagbibigay ka lang ng good impression. Pero pag Mm. nakatalikod naman, iba yung pinapalabas natin. Yung plastikan lang ba? Or para Yeah. lang maka-gain ka ng connection or gain ka lang ng favor dun sa other person kasi meron kang gusto sa mga ginagawa niya. Tapos pag nakatalikod, ay hindi ka naman talaga genuine. So, again, balik tayo dun. So, building genuine connections kasi yun yung magtatagal. Hindi ba? Yun yung relationships that would last, na kahit malayo kayo sa isa't isa, pag nagkita kayo parang hindi kayo naging malayo sa isa't isa, di ba? May mga friends ako na ganun, especially na hindi ako taga Zamboanga talaga. Di ba? Tapos most of my friends din nasa Manila. So, most of my mga barkada, actually yung mga naging friends ko, sa FEBC na sa Manila. And nakakatuwa na they still trust me, pagka may mga projects or may mga gustong gawin, nagko-consult sa'yo, kahit malayo na kayo sa isa't isa, bihira lang din kayo or chat sa GC na lang kayo nagchichika. Pero dahil close yung na-build yung relationship, and genuine talaga siya, 'di ba? Kahit na ilang taon, baka hanggang senior namin, yung GC nandun pa din, 'di ba? So, ganun yung relationship na tumatagal at nag-a-add sila ng value sa akin. And hopefully nag-a-add din ako ng value sa kanila. So, ikaw, Bea, ano pa yung papaano mo pa nakikita na yung relationship ay dapat hindi nagiging toxic kung hindi authentic? Very important yung listening factor, Ate Dam. Kikinig. Oo. Kasi usually sa friendship, no, ano lang yung iba, gusto lang nila, ikaw lang yung makinig. Pero kung salita, hindi na sila makikinig. So, pet peeve ko talaga, Ate Dam, na parang, okay. So, you want to listen to you. But if a person will talk to you already, you won't listen. So, paano yon? There's no communication in that. Correct. Oo. So, yung parang for me, a genuine person will listen. I mean, not just to listen you talk, but listen to your heart. Nakikinig siya sa'yo na, when I see this person, like, okay, ito si Ate Bea, yung puso niya for me. When she says something, it's about for my own good. Hindi para malamang ako or what, but it's for her. Kumbaga, iniisip ko yung good niya, hindi yung gusto ko lang magpa-ate or magpaano. Nakikita ko na this thing is good for her. So, yun. So, pag nakikita ko yung person na genuinely listening, evaluating, then sabi ko, okay, this person truly knows na yung habol niya sa'yo is because she wants to connect with you, and she wants also to have a genuine friendship with you, na this person wants my good. So may mga friends talaga ako na kasi parang on my goofy side, or may mga side ako na it's okay, you're just being yourself kasi they know your heart. They know your heart. So you don't have to pretend. Yung attendan sa friendship kasi hirap yung iba magpi-pretend ka to be someone else. Just to please them. So, napagod na ako. Nakakapagod na yung ganun eh. Na you have a group of people, that you're with this group people, and you're pag umaabot ka sa point na parang I have to be someone, I think that is not a good group for you. Yes. Na nagpe-pretend ka. Mahirap yun. Makakapagod talaga yun. Diba? Oo. Pero yung pwede kang maging totoo, at pagka may mali silang nakikita sa'yo, pwede nilang sabihin, at Yes. ikaw ay matatanggap mo kasi nga alam mo na mahal mo. Yung gusto ko yung sinabi mo na they listen to your heart. Yan yung pinag-usapan namin kahapon sa parenting din, na as parents, we listen to our children's heart. No? So, minsan yung sinasabi nila, iba sa kinikilos, or yung kinikilos nila, iba din sa sinasabi nila. So, pag may disconnect doon, kailangan as parents na ano natin yon, na evaluate natin. And ganoon din sa friendship, ganoon din sa mga relationships natin. So, may isang action point tayo
Pero na pag-iisipan natin, kasi nga, pinag-uusapan natin yung networking with purpose, building genuine connections. Pag-isipan natin sa mga taong nakapaligid sa atin, sa yung career ngayon, sa bilang single, bilang business owner ka ba, or single in a profession, kahit anong profession, ano yung kailangan natin? Mentor ba? Mentor ba yung kailangan natin? Yung magtuturo sa atin o magbibigay sa atin ng wisdom? Or someone na peer or same level sa atin, ka-partner natin, ka-brainstorm, diba? Or yung kasabi mo na barkada na po pwedeng maging goofy, pwedeng maging fun lang, or ito yung mga, kung traveler ka, ito yung mga travel mates mo, peers mo to. Or, kailangan mo ng supporter, yung laging nag-cheer sa'yo na nagpapaalala ng value mo. Okay? Or baka meron pang additional na other categories na naiisip kayo na kailangan nyo sa buhay nyo ngayon. Or baka may magsasabi sa atin, Ate Dang, ang kailangan ko ngayon, partner. Ipag-pray mo yan, kapatid. Diba? Pero pag-isipan nyo with your circles, ano yung kailangan mo. Or baka ikaw naman din yung other side of the coin na you're looking for someone to mentor. Yes, you're looking for someone to mentor. You're looking for peers na ito talagang ang iniisip mo lang, I want to add value and partner with them in this specific area of my life. Halimbawa, gusto mo yung health mo mag-grow. Di mag-join ka ng kung anong organization ng exercise dyan, walking ba, runners club, walking club, o kaya yung mga pickleball club, yan, basta mag-join ka. Nawala yung mic mo. Nawala. Hello? Yan, okay. So, or baka ikaw din yung naghaharap ng someone to support, okay? Someone to cheer on, someone to help you i-build yung character niya. Kasi usually ito, yung pag-mentor, you look up. Diba? Pagka yung peer, you look sa side mo. Pero yung someone to support, you look down. Sino yung imi-mentor ko din? Diba? Yes. Someone na, pagka minsan sa supervisory level, may mga tao ka below you in terms of position. Sila yung mga isusuportahan mo na, you're doing good, you're doing great. Pagpatuloy mo tong area na to ng ginagawa mo. So, yan yung circles na magagandang i-build natin. So, Bea, bago tayo mag-pray, encouragement sa ating mga listeners, especially yung mga naghahanap or nagbi-build ng genuine connections sa kanilang buhay. Yes, actually, before making building genuine connection, be genuine to yourself. Yeah. Be truthful to yourself. You get to know yourself, who you are, in a way that being in a group, you will know na, eto ako, confident ako kung sino ako na whatever, hindi ka magkakaroon ng something that I want to be like them. But you know yourself already. And then, secondly, is that when you choose people, listen to their heart. Ano ba yung sinasabi ng puso nila? How they behave, how they speak, and how yung character nila nagsispeak about themselves. Actually, mararamdaman mo naman yun The Lord has given us naman. If you're a believer, the Lord will give you discernment of choosing those people. Oo. Then, do not be afraid of meeting new people or making new connection along the way. And you just enjoy meeting new people, enjoy building new connection. But it doesn't mean that every connection that you will make, may certain talaga siya na season. This person is for this alone. Ito lang pala. May person din na talaga. Build for longer. For life. Oo. So, do not be afraid. But yun talaga, I think first thing foremost talaga atin lang is you yourself. The way you see yourself and the way you see others. Yan. At napakahalaga nun na kung kilala natin ang sarili natin, ay mas authentic tayo. Authentic. So, kung hindi nyo pa po kilala yung sarili nyo, babalik tayo dun sa creator natin.
si Yes. God na merong purpose, merong plano sa buhay nyo. Ay, kung hindi nyo pa yan kilala at wala pa kayong relationship sa Panginoon, yan yung starting point. At pwede namin kayong i-journey, mag-message lamang kayo dito sa amin. Let's pray. Let's have a quick prayer. Lord, we thank you. We are grateful, Father God, dahil kilala mo kami at yung sinasabi namin, mga pinag-uusapan namin dito na connections. Lord, I pray that tulungan mo kami. And most importantly, kasi nga sabi, bago kami magiging genuine sa connection namin with other people, we should have a true relationship and connection to you. Kasi ikaw yung nagdidictate ng purpose namin, ng identity namin. And when we have good connection with you, yung connection namin sa other people, sa aming mga mentors, sa aming mga peers, sa aming mga support groups, and even sa mga people na toxic or mga tao na mahirap pakisamahan, ay binibigyan mo kami ng grace. Binibigyan mo kami ng wisdom on how to handle them. So Lord, help us, yung mga listener namin, especially kapag ngayon ay dumadaan sila sa challenging times in terms of their relationships, building connections. Lord, may this topic help them, encourage them na magsisimula yon sa internal evaluation and then be coming blessing to other people by adding value to them. Thank you, Lord, for the time na nakapagkwentuhan kami ngayong umaga. Dalangin namin ang pagpapala mo sa aming mga listeners. This we pray in Jesus' name. Amen. Again, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Pansamantala kaming magpapaalam dito sa ating programang Family Matters. Pero bukas ulit, 9:30, makakasama natin ang ating mga seniors para sa elderly edition ng Family Matters. Salamat, Rolando Alfonso, sa ating technician. Susunod na po ang programang Radyo Singkaman kasama si Uto Umubin. Kami po ang inyong mga kasama dito sa #Wonderful Wednesday edition ng Family Matters. Ako si Dang Estrada. And si Bea Latoda. Ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day, everyone. Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply